Ito na po ang part 2 ng September 5 po. Sa opisina naman, nagsulat si Espinas. Kumatok ang warden. Nagsalita si Chip. Ano nga ba ang sinasabi mo sa akin kanina tungkol dun sa mga bagong pasok? Kasi may mga nakausap akong kaibigan ko. Malaki daw ang atraso nito dahil pagkamatay ng anak niya. Itong si Tanggol. Handa raw siyang magbayad ng 3 milyon para pahirapan at parusahan ng mga taong ito. Good si Espinas. Sino ba to? Sumagot ang warden. Di ko po na muna masasabi ngayon. Sumagot si Espinas. Malaking tao? Sumagot si Espinas. Kasi ang late ng 3 milyon. Sumagot ang warden. Chip, pangunang bayad pa lang yun. Ang susunod dun, magdadagdag siya para siya ang pumatay mismo dito. Sumagot ang isang warden. Yun naman pala, Chip Paunang bayad pa lang naman pala yung 3 milyon. Kahit pa paano may paghahati-hatian na. Sumagot si Espinas. Di ba nasa media yan? Yan na nandito sa loob Tapos baka mamaya sumabit ako. Malaki ang patong sa ulo ni Tanggol. Ganun ba? Sumagot si Espinas. Di kausapin ko. Gusto ko kami magkausap para mas magkaintindihan kami. Okay. Susubukan ko. Tatawagan ko. Sumagot si Espinas. Pilitin mo. Sila may kailangan. Sumagot ang isang warden. Chip, dumidiskarte itong si warden hindi lang 3 milyon na napag-usapan dyan. Sumagot si Espinas. Hindi yan. Kilala ko yan. Maayos yan. Ikaw naman. Parang ang walang tiwala sa kapwa mo gago. At tumawag si Batukan kay Olga. Hello ma'am, nakausap ko na si Chip Espinas. Ayos naman po lahat sa kanya. Wala namang problema. Kaya lang po nalilitan sa inaalok niyo. Sagot si Olga. Kilala ko ang kalibre ni Espinas. Kaya nga 3 milyon lang ang sinabi ko para sa pagpapahirap kay Tanggol. Siyempre ibang halaga na kapag ang hinigi ko ay ang ulo ni Tanggol. Sumagot ang warden. Yun na nga po ang sinabi ko. Ang gusto niya po magkita po kayo para maging malinaw ang lahat. Yun na po, mahirap na, baka magkasabitan. Alam mo naman po dito, alam namin, ayaw namin na may naghahabol at may nagtatanong. Wala nang maghahabol dyan. Tapon na buhay niyan. Sarili nga niyang tatay na pulis, binaril siya. Siya at humuli dyan. Yun pa lang, ang sinasabi nun walang kwentang tao yan. Sige ma'am, kung kailan po kayo handa, balatukan. Kung maaari sana, atin-atin lang ang usapan na to. Ang totoo, wala akong balak humarap kay Espinas. Muna, may kanya-kanya tayong dapat protektahan. Kaya kung pwede, ikaw na lang ang makapag-usap sa kanya. Wala namang problema sa akin ng halaga. Kapalit ng ulo ni Tanggol. Sige ma'am. At kumatok uli si warden sa opisina ni Chief Espinas. At sumagot si Espinas. Anong sabi? Chip, ayaw niya daw makipag-usap at kumarap sa inyo. Meron daw siyang pinoprotektahang pangalan. Di okay. Mas lalo pinaparamdam niya sa akin na importante itong tao. Pinapatira niya. Umanda siya kasi mas malaki ang hihingin ko. Sumagot uli ang isang warden. Tama ka dyan, Chip. Siguro mas importanteng tao, mas malaking presyo. Kano nga yung coaching gusto mo? 4.7 million, Chip. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na. Ako kakastigo. Para makilala niya kung sino ako. Samantalang sa mansion naman, pumunta yung hitman. Nagtanim na ng bomba sa kasalan nila Ramon at Mokang. Ilagay ng hitman ng bomba sa mga bulaklak upang hindi mahalata. At napagmasdan ito ni Olga na inilagay ng hitman. Sa preso naman ay nagsalita ang isang kasama ni Tanggol. Sa palagay ko may kinalaman ng taong nangyari sa pagbaril sa iyo sa City Hall. Sa preso naman nagsalita si Ben. Sabi ni Mayor, may mga patong na ulo nyo. Lalong-lalo ka na, Tanggol. Magot si Enteng. Ben, anong ibig sabihin mong may patong ulo namin? Ibig sabihin, may nagbayad para tirahin kayo. Sigurado yun. Isa yun sa tinira natin o napatay natin. Kahit sino pa yan. Ibig sabihin, delikadong sitwasyon nyo. Ben, anong gagawin namin? Sinabi ni Ben, kailangan makaalis na kayo dito. Sagot sa Tanggol. Ben, kinakailangan namin ng tulong mo. Sige, Tanggol, hahanap ako ng paraan para makaalis kayo dito.
Sasamahan ko kayo. Pag di kayo pa nakaalis dito, tsaka ako, dito na kayo lilibing ng buhay. Benefit, sige dito lang kayo, may titignan na ako. Sumagot si Ente. Tanggol, ano ba itong nangyayari sa buhay natin? Sigil na tayo ng mga kasalanan natin ha. Babayaran na natin ang mga masamang ginagawa natin. Sa palagay ko, Tanggol, may kinalaman yung bumaril sa'yo sa korte. Gustong yumari sa atin dito. Magot ang isa pa. Tanggol kasi. Lahat ng ito dahilan si Mokang. Sana tayo nagnakaw. Di tayo makukulong dito. Ano ba kayo? Huwag na tayo magsisiyan. Ano naman tayo magagawa eh. Nandito na tayo. Palagay ko, malaking tao ang gustong yumari sa atin. Tama din. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon para tumakas na kayo. Si Enteng, Tanggol sandali. Paano ka? Si Tanggol, Enteng, huwag mo na akong isipin. Magkakaroon kayo ng pagkakataong tumakas na kayo. Sumagot ang isa, Tanggol hindi, sama-sama tayo. Hindi ka namin iiwan. Mamamatay ka, mamamatay tayong lahat. Thank you for watching po. Follow for more. Abangan po bukas ang September 6 recap po. Salamat!